Run 10 kilometers with me today. Easy run lang tayo plus 500 meters na stride. Bale, 10.5 kilometers sa takbuhin natin ngayon. So 10 kilometers tayo ngayon, easy run. Susubukan natin magstay sa ating zone 2. Subok lang. Kasi minsan, kahit gusto natin magstay sa zone 2, umaabot tayo ng zone 3. Yun ang goal natin today. Sana makapagstay tayo sa zone 2 heart rate. So sa mga nagtatanong, ano ba yung zone 2? Kasi ngayon napag-uusapan na naman natin yung zone sa running. Bale ang mga zones, nagdedetermine siya sa heart rate, yung beat per minute na tinatawag. Zone 1 is very light or recovery. 50 to 60% siya base sa ating maximum heart rate. Yung zone 1 ginagamit usually sa ating pag warm up tsaka pag cool down o recovery. Sa zone 1 nakakapag-usap kayo, conversational pace din to, and mas lighter yung activity mo kasi nasa 50 to 60% yung percentage ng heart rate mo dito. Kapag zone 2 naman, ito yung light or aerobic. So dito nabibuild yung endurance natin na nagagamit natin for long runs. Dito nakakapag-usap pa rin kayo. Kung gusto mo mag-build ng aerobic pace, magstay ka lang sa zone 2. Nakakatulong siya talaga mag-build ng endurance. 1 kilometer, 8:30 pacing natin. Zone 3, kapag zone 3 naman, ito yung moderate. It's 70 to 80% ng ating max heart rate. Sa zone na ito, dito nag-i-improve ang ating aerobic fitness, tsaka nagkapa-improve din ng ating lactate threshold. Yung matagal kang tumatakbo na tempo, like ganong heart rate, na kaya mo siyang i-hold for siguro 20 minutes pataas, na dire-diretsong ganong speed. Dito kapag zone 3, nakakapag-usap pa naman, pero mas may effort siya kung makikipag-usap ka. 2 kilometers, 8:25 pacing natin. Zone 4 naman, ito na yung hard threshold na tinatawag, at nasa 80 to 90% na ito ng ating max heart rate, kung saan di ka na basta-basta makikipag-usap kasi focus ka lang sa pagod. Dito naman sa zone 4, ini-improve nito ang speed endurance natin. So kung gusto mong mag-improve sa speed, zone 4. Zone 5, ito yung maximal or anaerobic. Dito 90 to 100% na ang ginagamit natin sa ating max heart rate. Ito ang nagpapa-improve ng ating speed and VO2 max. VO2 max yung hingal na hingal ka na, no? So imposible yung makipag-usap ka pa sa state na to. Hindi ka na basta-basta makikipag-usap. Imposible na yun. Basta sa zone 5, ang ini-improve nito yung VO2 max natin, tsaka yung speed, yung sprint. Kung gusto mo mag-improve sa speed, sa sprint, mag VO2 max, zone 5 ka. Okay? So yan ang ating heart rate zones. Zone 1 to 5. So kapag sinabi natin mga zone, hindi yan sa speed. Hindi tayo sa speed nakabase. Sa heart rate. Kasi minsan magkakapareho tayo ng speed pero iba-iba yung heart rate natin. Kung para sa akin naka zone 3 na ako, pero sa inyo zone 2 pa lang yun. Kasi depende yun sa heart rate natin. 8:04 pace, 3 kilometers. Tapos na tayo sa 10 kilometers. Ngayon, gagawin natin yung split stride 100 meters tapos 5 repetition. So total of 500 meters. Dito 2 minutes na rest lang tapos proceed na tayo. That's 200 meters. Ikaw sa'yo ka na.
That's 400 meters. Last one. Last 100 meters. Tara, samahan niyo ako sa last stride. Last 100 push. Let's go. Paterno po. Wait, pabalik ako. That's the end. That's 10.5 kilometers in total. Ay. So paano? Sana sa susunod na takbo kasama ko na kayo. Namara para.